pinakamatatandang simbahan sa Pilipinas na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Mr. D. Number 12, Miagao Church, Iloilo, or Santo Tomas de Villanueva Parish Church. Completed ito noong 1797, kaya sa 2026, nasa 229 years old na ang gusaling ito. Hindi lang ito basta simbahan, para itong fortress. Makapalang pader, matibay ang tindig at tinayo sa mataas na bahagi ng bayan bilang proteksyon laban sa mga raid noon. Ang pinaka-iconic dito ay ang fasad na may relief ng coconut tree, isang malinaw na Pinoy touch sa European Baroque design. Kaya kapag nakita mo ang Miagao Church, hindi lang mukhang luma, mukha siyang handang lumaban. Parang sinasabi niya na, ilang bagyo, lindol, gera at siglo na ang dumaan pero nandito pa rin ako. Number 11, Ivana Church, Batanes, or San Jose de Ivana Church. Ang kasalukuyang stone church nito ay tinayo around 1795, kaya nasa 231 years old na ito ngayong 2026. Iba ang dating ng Ivana Church dahil nasa Batanes ito, lugar na kilala sa malalakas na hangin, bagyo, bato, dagat at payapang tanawin. Kaya ang simbahan dito ay hindi lang basta lumang gusali, para itong matibay na kasama ng komunidad sa gitna ng isa sa pinakamagandang pero pinakamapagsubok na kapaligiran sa Pilipinas. Ang fasad nito ay simple pero strong ang karakter. May makapal na pader, stone details at old world free na bagay na dramatic landscape ng Batanes. Historical landmark din ito at bahagi ng kwento ng mga iwatan at ng mga pananampalataya sa hilagang dulo ng bansa. Maraming photos online ang Ivana Church dahil isa ito sa popular heritage stops sa Batanes, lalo na sa mga travel blogs, tourism pages at heritage features. Number 10, Boljoon Church, Cebu. Kilala rin bilang Patrocinio de Maria Church. Tinayo ito noong 1783 kaya nasa 243 years old na. Matatagpuan ito sa coastal town ng Boljoon, kaya historically, hindi lang ito lugar ng pananampalataya. Bahagi rin ito ng defense system ng lugar laban sa mga pagsalakay mula sa dagat. Kaya mapapansin mo, ang itsura niya ay hindi sobrang marangya sa labas, pero solid, compact at defensive. Ang Boljoon Church ay national treasure at isa ito sa paboritong kunan ng heritage photo sa Cebu. Ang ganda niya sa visuals dahil may lumang simbahan, convent, plaza at coastal atmosphere sa paligid. Fun fact, sa mga lumang simbahan sa Cebu, isa ito sa pinakamahalagang halimbawa ng Spanish colonial church complex na buo pa rin ang dating karakter. Number 9, Betis Church, Pampanga. Ito'y makikita sa Gua-Gua, Pampanga or tinatawag ding Santiago Apostle Parish Church. Ang parokya nito ay mas nauna pa pero ang kilalang matibay na istruktura ay karaniwang inuugnay sa rebuilding around 1770s kaya ito ay nasa 256 years old na ngayong 2026. Tinatawag itong Sistine Chapel of the Philippines dahil sa napakagandang ceiling paintings at interior art. Sa labas, mukhang solemn at classic heritage church pero pagpasok mo sa loob, ay ibang klase ang dating. Parang gallery ng religious paintings, kahoy, ginto at detalyeng hindi minamadali. Kilala rin ang Betis bilang bayan ng mahuhusay na craftsmen, carvers at artists. Kaya hindi nakakapagtaka ng simbahan nila ay naging isa sa pinakamagandang halimbawa ng religious art sa bansa. Maraming photos online ang Betis Church lalo na ng painted ceiling, retablo, altar at fasad nito. Number 8, Santa Maria Church or Nuestra Señora de la Asunción sa Ilocos Sur. Tinayo ito sa mataas na burol kaya ibang dating niya kumpara sa ibang simbahan. Hindi siya basta nasa tabi ng plaza. Kailangan mong umakyat. Tinatayang mula 1765 ang pangunahing istruktura niya kaya nasa 261 years old na ito. Ang dating niya
Parang simbahan at fortress na pinagsama. Makapal ang pader, hiwalay ang bell tower at dahil nasa taas, kitang-kita niya ang paligid. Mahaba ang mga hagdan nito, mataas ang lokasyon at old brick architecture. Isa rin ito sa UNESCO Baroque Churches of the Philippines, kaya maraming makikitang photos dito. Ang simbahan ay hindi ginawa para magmukhang maganda ha. Ginawa rin itong praktikal sa klima, lindol at panganib ng panahon noon. Number 7. Lobok Church, Bohol or San Pedro Apostol Parish Church. Tinayo ito around 1734 kaya nasa 292 years old na ito. Ito'y nakatayo malapit sa Lobok River kaya iba ang karakter niya. Heritage church na may river town vibe. Isa ito sa pinakamahalagang old stone churches sa Bohol. Malaki ang naging pinsala nito noong 2013 Bohol earthquake. Pero ang mahalaga, hindi nawala sa kasaysayan. Na-restore at patuloy na kinikilala bilang heritage site. Ang convent ng Lobok ay kilala dahil sa unusual 3-story structure nito. Bagay na bihira sa mga lumang convent sa Pilipinas. Number 6. Baclayon Church or Immaculate Conception Parish Church. Ang present stone church nito ay finished noong 1727 kaya nasa 299 years old na ito. Madalas itong napapagkamalang mas matanda dahil ang Christian settlement sa Baclayon nagsimula pa noong 1596. Pero sa countdown natin binibilang kasalukuyang gusaling bato na nakatayo pa rin. Ang Baclayon Church gawa sa coral stones at ayon sa popular tradition, ginagamit daw ng egg whites bilang binder sa lumang construction mixture. Totoo man ang buong detalye o may halong alamat. Naging bahagi na ito ng kwento ng simbahan. Nasira rin ito noong 2013 Bohol earthquake pero naibalik at muling binuksan. Kaya ang Baclayon Church ay hindi lang luma. Survivor pa to. Number 5. Santa Ana Church, Manila or opisyal na kilala bilang National Shrine of Our Lady of the Abandoned. Completed ang stone church nito noong 1725. Kaya ngayong 2026, nasa 301 years old na ang gusaling ito. Matatagpuan ito sa Santa Ana, Manila. Isa sa mga pinakamatandang settlement sa labas ng Intramuros. Kaya habang ang paligid ngayon abala, urban at moderno, nakatayo pa rin ito dito at ang isang simbahan na tila may sariling panahon. Ang Santa Ana Church ay hindi lang mahalaga bilang church building. Kilala rin ito dahil sa Camarin de la Virgen, isang richly decorated dressing room ng image ng Our Lady of the Abandoned. Isa ito sa mga rare heritage spaces sa Pilipinas na nagpapakita kung gaano katetalyado ang religious art noong Spanish period. Number 4. Maragondon Church, Cavite or Our Lady of the Assumption Parish Church. Completed ito noong 1714 kaya nasa 312 years old na. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa Luzon na nakatayo pa rin hanggang ngayon. National Cultural Treasure ito at kilala sa simple pero matibay na exterior pati sa mga mas detalyadong interior carvings. Pero may mas mabigat na history dito. Noong Philippine Revolution, dito kinulong sina Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio matapos ang kanilang court martial bago sila pinatay sa Maragondon noong 1897. Kaya kapag tiningnan mo ang church na ito, hindi lang Spanish colonial period ang dala niya. Dala rin niya ang isa sa pinakamalungkot na kontrobersiya sa bahagi ng Philippine Revolution. Number 3. Paway Church, Ilocos Norte or St. Augustine Parish Church. Completed ito noong 1710 kaya nasa 316 years old na ito. Ito ang isa sa pinaka-photogenic na simbahan sa Pilipinas. Kapag sinabing earthquake baroque, madalas Paway Church agad ang nasa isip. Bakit? Dahil sa napakalaking buttresses na nasa gilid at likod nito. Hindi lang yung design ha, para yung sa stability laban sa lindol.
Ang Poway Church ay UNESCO World Heritage Site at isa sa mga pinakasikat na heritage landmark sa Ilocos. Perfect ito sa drone shots at mga cinematic sunset visuals. Dahil sa itsura niya, parang hindi siya typical church. Mukha siyang ancient fortress na tinayo para hindi basta-basta pabagsakin ng panahon. Number 2, Nuestra Señora de Gracia Church sa Guadalupe Viejo, Makati City. Completed ito around 1630 kaya nasa 396 years old na. Mahirap paniwalaan na sa gitna ng modern Makati na puno ng condo, traffic, business districts at high-rise buildings, may halos 400-year-old church na nakatayo pa rin. Ang Guadalupe Church ay Baroque-style stone church na tinayo ng Agustinians. Dahil sa old world look niya, paborito rin itong wedding venue at filming location. Kapag kinunan mo, kasama sa tamang angle, parang bigla kang bumabalik sa Spanish era Manila. Interesting fact, ito ang isa sa pinakamahalagang surviving colonial structure sa Metro Manila outside Intramuros. Kaya kung naghahanap ka ng lumang gusali na may dramatic contrast sa modern city, perfect example ito. And at number 1, San Agustin Church, Intramuros, Manila. Completed ito noong 1607, kaya ngayong 2026, nasa 419 years old na. Itong pinakamatandang stone church sa Pilipinas. Nakatayo ito sa loob ng Intramuros at halos hindi ka panipaniwala ang pinagdaanan niya. Nakaligtas ito sa malalakas na lindol sa British invasion, sa Spanish-American War, sa Japanese occupation at sa matitinding pagwasak ng Manila noong World War II. Habang maraming gusali sa Intramuros ang nawasak na, ang San Agustin Church ay nananatiling buhay na saksi ng 4 na siglo ng kasaysayan. Isa rin ito sa UNESCO Baroque Churches of the Philippines. Ang interior nito ay sikat sa trompe-oeil ceiling paintings, mga painting na parang 3D architectural designs. Kaya hindi lang siya matanda, artistically stunning din siya. Kung may gusali mang pwedeng tawaging time capsule ng Pilipinas, San Agustin Church yon. At yan, di-fam! Ang mga gusaling ito hindi lang bato, kahoy, pader at bubong. Sila ang mga pahinang hindi nasunog ng panahon dahil din sa ating religious beliefs. Habang nagbabago ang Pilipinas, nandyan pa rin sila. Paalala na ang kasaysayan natin ay hindi lang nasa libro, kundi nakatayo pa rin sa harap natin. Kaya kung meron kayong simbahan na gustong idagdag, i-comment nyo na below. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! Sheesh. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!